Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Albert Diego, Rogelio Mendoza, Jen, at Vong Labroda, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 3201. Kinabukasan, madaling araw, nagising si Harvey York sa pagtunog ng kanyang telepono. Nang kunin niya ang telepono ay narinig mula sa kabilang linya ang gulat na boses ni Rachel Hardy. Masama ito, Sir York. Ang buong pamilya Bowie ay pinatay kagabi. Nang lumitaw si Harvey sa eksena, bumaha ang mga tao sa buong lugar. Bukod sa mga kamag-anak ng pamilyang Bowie, naroon din ang maraming inspector at mga estudyante ng Lungmen Law Enforcement. Laking gulat ng buong lungsod matapos ang isang malaking bagay na nangyari. Nagalit daw ang buong upper circle sa balita. Nakalikom sila ng milyon-milyong dolyar bilang pabuya sa sinumang makakahanap ng pumatay. Tumayo si Rachel sa karamihan. Hindi pa nagtagal mula nang dumating siya sa Floatwell, ngunit nagsimula na siyang makisama sa mga nakatataas na grupo ng lipunan sa lungsod. Tumayo siya sa likuran ng karamihan upang maiwasan ang pakikipag-ugnayan sa iba at hinintay ang pagdating ni Harvey. Naglakad kaagad si Rachel nang makita niya si Harvey. Paumanhin sa pag-istorbo sa iyo ng madaling araw, Sir York. Kumunot ang noo ni Harvey. Anong nangyayari dito? Galit si Harvey kay Jordan. Nagkaroon ng sagupaan ang dalawa sa himpilan ng pulisya. Ngunit, ang pamilya Bowie ay nalipol sa ilang sandali pagkatapos. Kailangang may gagawin dito si Harvey kahit anong mangyari. Ang lahat ng ito ay masyadong nagkataon. Obviously, may nagplano ng lahat ng ito. Buti na lang may Lungmen Law Enforcement si Harvey sa likod niya. Kung hindi yun ang kaso, magiging napakahirap na harapin ang sitwasyong ito. Bumalik si Jordan at ang iba pa sa Bowie Manor pagkatapos ng ating paghaharap. Siyempre, mayroon ng ilang impormasyon si Rachel na ibabahagi kay Harvey. Walang nakakaalam kung saan sila nagpunta pagkatapos noon. Ang mga sistema ng surveillance footage ng Manor ay nakompromiso lahat. Sa paghusga sa dahilan ng pagkamatay ni Jordan, may pumatay sa kanya sa isang tulak ng punyal. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong gumanti. Sabay-sabay na namatay ang lahat ng bodyguard sa tabi niya dahil sa putok ng baril. Sa madaling salita, may sumaksak kay Jordan hanggang mamatay at sabay-sabay na pinutukan ang mga bodyguard ng shooter. Walang ordinaryong tao ang makakagawa ng ganito. Ang may kapangyarihan lang ang makakagawa nito. Kumunot ang noo ni Rachel. Nag-alala na siya. Kung hindi natin ito mahahawakan ng maayos, tayo ang sisisihin sa pangyayaring ito. May isang taong malinaw na nagplano nito, pagkatapos ng lahat. Tama, hiniling ko sa isang tao na kumuha ng litrato sa pinangyarihan ng krimen kasama ang sugat ni Jordan. Kahit na, hindi ko sila mapipigilan na ilipat ang bangkay. Inabot ni Rachel kay Harvey ang ilang mga larawan. Sa pagkakita sa kanila, agad na sinabi ni Harvey. Namatay siya sa isang tama. Malamang na nakaluhod din siya nung nangyari yun. Idiniin ng taong gumawa nito ang kanyang ulo upang matiyak na hindi umagos ang dugo. Kung sino man siya, they must be quite experienced. Pero curious ako. Si Jordan ay isang medyo masamang tao. Bakit kusa siyang luluhod sa harap ng isang tao? Wala ring mga palatandaan ng pakikibaka. Ang taong gumawa nito ay dapat na isang taong pinagkakatiwalaan niya. Kaya naman hindi siya nakapag-react sa sitwasyon noong mga oras na iyon. Ilang tao sa Floatwell ang makakagawa ng ganito. Not much, sagot kaagad ni Rachel Hardy. Bukod sa mga tao ng Golden Palace, ilang kilalang Lungmen figure, at ang young master ng pamilya Bauer. Iilang tao lang ang makakagawa ng ganito. Kasama ba ako sa listahan? Tumawa ng mapait si Rachel. Ano sa tingin mo, Sir York? Kaya sinasabi mo na ang lahat ng ebidensya ay tumuturo sa akin. Ngumiti lang si Harvey York. Pero, since they are not convincing enough, there is no way to prove na ako ang may gawa nun. Naningkit ang mga mata ni Rachel. Iyon nga ang dahilan kung bakit ito ay napakagulo, Sir York. Walang paraan upang patunayan na ginawa natin ito, ngunit hindi rin natin mapatunayan kung hindi man.
Kung hindi tayo mag-iingat ngayon, siguradong tayo ang dapat sisihin dito. Pinanliitan ni Harvey ng mga mata ang mga Bauer bago bumantong hininga. Kahanga-hangang galaw, isinakripisyo pa nila ang isa nilang pawn para patayin ako. Tumingin sa parehong direksyon si Rachel bago siya nang inag. Sinasabi mo ba na si Joseph Bauer? How dare you come here, Harvey? Pero bago pa man matapos ang pag-uusap ng dalawa, ay may lumabas na sa manor na grupo ng mga tao matapos may makakita kay Harvey. Ang lalaking namumuno sa grupo ay walang iba kundi si Mac Bauer mismo. Kitang-kita pa rin sa kanyang mukha ang malabong mga marka ng palad, ngunit mas matapang siyang humarap kay Harvey, kasama ang mga eksperto sa martial arts na nakapaligid sa kanya. Lumapit siya kay Harvey at binigyan siya ng nakakamatay na titig. Baliw ka ba, Harvey? Hindi mo lang pinatay sina Ezra Bauer at Dylan Bowie, kailangan mo pang sirain ang buong pamilya Bowie dahil sa alitan mo kay Jordan. Ikaw ay isang mamamatay tao. Pagbabayaran mo ang iyong mga kasalanan. Galit na nagngangalit si Mac. Go! Kunin niyo siya. Alisin ang mamamatay tao na ito. Agad na nagdilim ang mukha ni Rachel bago niya ikinaway ang kanyang kamay. Isang dosenang mga alagad ng law enforcement lungmen ang sumulong upang itulak ang mga eksperto pabalik. How dare you? Mas mabuting panuunin mo ang sinasabi mo, Mac. Si Sir York ang pinuno ng law enforcement. Malaki ang status niya. Wala kang karapatang tawagin siyang mamamatay tao nang walang matibay na ebidensya. Kung patuloy mo siyang sinisiraan, huwag mo akong sisihin sa mga sumunod na mangyari. Tapos, sinamaan niya ng tingin si Mac. Kung wala kang pruweba, kung gayon, dapat kang humingi ng tawad dito. Kung hindi, sooner or later, aayusin ko ang score sa iyo. Mabangis na humakbang pasulong si Rachel bago sinipa ang lalaking umaakay sa grupo ng mga eksperto sa lupa. Galit na galit si Mac sa eksena. Hindi niya inaasahan na mananatiling dominante si Rachel sa lugar na ganito. Patunay. Nakakatakot ang ekspresyon ni Mac habang nakatitig kay Harvey. Bakit kailangan pa natin ng ganoon? Alam ng lahat na mayroon kang sama ng loob kay Jordan Bowie. Tinakot mo pa siya sa police station kahapon. Maraming tao doon. Akala mo masyadong mabisyo siya, kaya nagpasya kang umatake kaagad. Kaya mo pinatay ang buong isinumpang pamilya niya. At para ipahiya siya, pinilit mo pa siyang lumuhad bago mo siya sinaksak. Nakakadiri ka, binigyan siya ni Mac Bauer ng diretsyong tingin. Sa ganitong pananaw, ikaw ang pumatay. Walang ebidensya dyan. Gayunpaman, ang lahat ay nasa parehong isip ngayon. Hindi ka makakatakas dito. Kung hindi ka maibaba ng batas ngayon, paparusahan kita sa ngalan ng pamilya Bauer. Nagkagulo ang mga tao habang nakatitig kay Harvey York na puno ng pagtataka. Galit na galit ang mga kaibigan at kamag-anak ng pamilyang Bowie. Ang mga taong nagsasanay ng martial arts ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin sa sama ng loob. Gusto talaga nilang patayin ng buhay si Harvey sa pagkakataong ito. Harvey calmly crossed his arms at pinandilatan si Mac. Huwag mo nang subukang magbintang pa. Dahil wala kang patunay na ako ang may gawa ng pagpatay. Kahit ako ay masisisi ka sa pangyayaring iyon. Naiinis ka dahil ilang beses kitang sinampal. Kaya naman, matapos malaman ang tungkol sa paghaharap ko kay Jordan, inihanda mo na ang lahat para patayin siya para mailipat mo ang lahat ng sisi sa akin. Pinagmasdan ni Harvey si Mac, binigyan siya ng malamig na titig. Ginamit mo ang autoridad ng ika-13 Young Master para sugpuin siya, pinigilan siyang gumawa ng anuman. Ang tanging magagawa niya ay lumuhad bago siya mamatay. Ikaw ang pinakamalupit dito, Mac. Nanginginig sa galit si Mac matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Tumigil ka na sa kalokohan mo. May proof talaga ako. Isang malamig at malayong boses ang umalangaw mula sa grupo ng mga inspector. Nakakuha lang ako ng survey footage sa tabing kalsada. Malinaw na ipinakikita nitong pumunta ka dito kagabi bago ka umalis ng mabilis makalipas ang kalahating oras. Sa madaling salita, may panahon at motibo ka para gawin mo ang krimen. Kailangan mo kaming bigyan ng patas na paliwanag.
Kung hindi, gagawin ito ng batas para sa iyo. Si Harvey ay likas na nagtaas ng ulo matapos marinig ang malamig na mga salitang iyon. Isang lalaking nasa edad 30s, mga 5 talampakan at siyam, ang humakbang na may kasamang grupo ng mga inspector sa likuran niya. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Rachel Hardy pagkatapos na tumingin sa lalaki. Si August Bauer, ang manugang ni Jordan, ay isa sa mga gulugod ng pamilya Bauer at isa sa mga pinagkakatiwalaang subordinate ni Joseph. Siya ay isang walang awa na tao na may maraming mga nagawa sa ilalim ng kanyang sinturon. Natigilan si Harvey matapos marinig ang pagpapakilala ni Rachel. Hindi rin niya inaasahan na madadamay ang manugang ni Jordan sa sitwasyon. Nagulat ang iba matapos marinig ang sinabi ni August. Sila ay ganap na nataranta habang tinitingnan nila ang mga mata ni Harvey ng mabuti. Walang mag-aakala na ang isang gwapo at maamong bata ay papatay ng isang tao sa isang lugar tulad ng Floatwell. Nakakabaliw ito. Talagang hindi niya ginagalang ang mga nangungunang figure dito. Pinaningkitan ni Mac Bauer si Harvey York na parang bumabawi sa kanyang lakas ng loob bago tumawa ng malakas. Narinig mo yun, Harvey? May patunay talaga ang pamangkin ko na pinatay mo ang mga Bowie. May motibo ka rin. Anong masasabi mo dyan? Bahagyang ngumiti si Harvey habang nakatingin kay Mac bago pinaningkitan ng mga mata si August Bauer. May footage ka ba sa lugar na ito? Aba, oo naman. Umiwas ng tingin si August. Nabasa na niya ang mga file ni Harvey noon, kaya alam niya kung gaano kahirap si Harvey bilang isang kaaway. Nang makita niya ng personal si Harvey, nagulat siya na magiging mahinahon at maasikaso ang isang binata. Mahirap isipin kung paano nagtagumpay ang isang kabataang tulad niya na harapin si Davion Holt at umangat sa kapangyarihan. Kasabay nito, medyo ikinainis niya ang maraming titulo ni Harvey kumpara sa kanya. Ano ang karapatan ng isang taong tulad nito na magkaroon ng ganoong katayuan? Naniniwala si August na si Harvey ang pumatay sa kanyang in-laws. Naipamana ni August ang lahat ng ari-arian ng pamilya dahil dito. Pero gusto pa rin niyang sirain si Harvey habang sumusunod sa batas. Ang pinakamahalagang bagay ay ang natural na magbigay kay Joseph Bauer ng pahayag na siya ay masisiyahan. Nang walang pag-iisip, tinitigan ni August si Harvey at malamig na bumulalas. Nakuha ko ang tape record ng lugar na ito kasama ang inspector na dala ko. Mukha kang malinaw na pumasok sa loob at labas ng Bowie Manor. Ito ay matibay na ebidensya, bulalas ni August habang nakatitig kay Harvey. Wala akong pakialam kung saan ka nanggaling o kung anong uri ng pagkakakilanlan ang mayroon ka. Dahil pinatay mo ang buong pamilya ng biyenan ko, hihilingin ko sa iyo na bayaran ang presyo. Parurusahan ka ng batas. Kung hindi yun gagana, ako na mismo ang haharap sa iyo. Matapos makita ang tuwid na ekspresyon ni August, si Mac, na dati nang walang respeto, ay humakbang pasulong upang suportahan ang kanyang pamangkin. Tama siya, ang mundong ito ay pinamamahalaan ng mga batas. Hindi mahalaga kung sino ka o saan ka nanggaling. Kailangang pagbayaran ng isang mamamatay tao ang kanyang buhay. Pinatay mo ang pamilya Bowie. Dapat mong tanggapin ang buong responsibilidad para dito. Kahit na magpasya ang batas na palayain ka, hindi namin gagawin ang pareho. Natigilan si Rachel Hardy matapos makita ang kumpiyansa na hitsura ni Mac. Ganun ba talaga ang ginawa ni Harvey? Kung talagang ginawa niya ito para sa kanyang asawa, baka may posibilidad. Ngunit nang makita ang kalmadong ekspresyon ni Harvey sa kanyang mukha, mabilis na inalis ni Rachel ang iniisip. Si Harvey ay isang bihasang tao, ngunit hindi siya uhaw sa dugo. Dagdag pa rito, walang karapatan si Jordan na kumilos batay sa kanyang katayuan. Sa madaling salita, hindi karapat-dapat si Jordan na patayin ni Harvey. Sa awtoridad ni Harvey, maaari niyang patayin si Jordan sa harap ng istasyon ng pulisya at angkinan siya bilang kanya, sa pagtatanggol kung gusto niya talaga. Bakit pa gumawa ng isang bagay na ito na mahirap? Ang pagnanakaw at pagpatay sa isang buong pamilya ay hindi estilo ni Harvey. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel,
Maraming salamat po. Kabanata 3205. Nang walang pag-iisip, agad na nagdilim ang mukha ni Rachel Hardy. Tama na itong paninirang puri, August Bauer. Show us the proof kung meron ka talaga. Hoy! Paano kung magpasya kang sirain ito sa sandaling ipakita ko ito sa iyo? Pinaningkitan ni August si Rachel. Marami siyang alam tungkol sa nangungunang estudyante ni Oliver Bauer. Iyon ang dahilan kung bakit nagpakita siya ng masamang ekspresyon nang sumulyap siya sa mabait na figure ni Rachel. Ito ay matibay na ebidensya. Ang pumatay ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na pabulaanan ito. Pumikit si August. Iba ka sa lalaking ito, Rachel. Isa kang pangunahing disipulo ng Longman mula pa noong una. At saka, hindi ba namatay din ang guro mo sa kanyang mga kamay? Gayunpaman, nandito ka pa rin para ipagtanggol siya ngayon. Ano ang iisipin ng iyong mga ninuno tungkol dito? Huwag mo akong subukang turuan. Binigyan siya ni Rachel ng malamig na tingin. Wala siyang intensyon na magpakita ng anumang paggalang kay August. Anong karapatan mo para pagsalitaan ako ng ganito? Kung mapapansin ko na sinadya mong piniframe si Sir York o may mali sa tape video, hihilingin ko kaagad ang iyong pahayag. Kahit magdesisyon si Sir York na payagan ito, sisiguraduhin kong magbabayad ka. Alam kong kabilang ka sa pamilya Bauer. Alam ko rin na nakagawa ka ng isang mahusay na tagumpay. Ngunit, hindi ka mapoprotektahan ng iyong mga tao kung magpasya akong pumunta para sa iyo, gaano man sila karami. Galit na humakbang pasulong si Rachel bago naging alikabok ang mga tile sa ilalim ng kanyang mga paa. Naningkit ang mga mata nina August at Mac Bauer at nagsimula silang mahirapang huminga. Alam nilang inilagay ni Harvey si Rachel sa pamamahala sa negosyo ng Flutewell. Talagang talented siyang babae dahil iyon ang bagay. Pero hindi nila inaasahan na ganito rin pala siya katakot. Napatingin si Harvey kay Rachel nang mapukaw ang interes nito. Ito ang tunay na tugatog ng King of Arms. Napakabilis ng paglaki ni Rachel ngayon. Kung binigyan siya ni Harvey ng ilang higit pang mga pointer, malamang na siya ay magiging isa sa pinakamabilis na lumalagong war gods. Medyo nasasabik si Harvey na magkatotoo ito. Ang lahat ng pinakamalakas nitong puwersa ay kabilang sa hukbo. Iyon ay sinabi, kung minsan ay medyo masakit na gamitin ito dahil ito ay magbibigay sa hukbo sa kabuuan ng isang masamang reputasyon. Talagang isang magandang bagay na magkaroon ng ilang higit pang mga tao tulad ni Rachel sa kanyang tabi. Sabi nga, hindi ito ang panahon para pag-isipan ang mga ganoong bagay. Inilagay ni Harvey ang pag-iisip sa kanyang isip bago niya ibinalik ang tingin kay August. Enough talking. Kung may ebidensya ka, pumunta tayo sa police station. Tingnan natin kung ako ang killer. O kung sinisiraan mo lang ako. Malalaman natin agad. Walang paraan na ang fake news ay maaaring maging totoo. Tumalikod si Harvey at lumabas ng Bowie Manor maya-maya. Nagkatinginan sina August at Mac bago sila sumunod. Makalipas ang isang oras, sa Flutewell Police Station. Upang mabilis na malutas ang kasong ito at mabilis na umamin si Harvey sa krimen, hindi nag-aksaya ng oras ang pulisya sa pagpapakita ng videotape. Kumunat ang noo ni Harvey nang makita ang footage. Ang footage ay medyo malabo, ngunit si Harvey York ay lumilitaw dito. Mayroong dalawang halimbawa ng mga pagpapakita ni Harvey. Isa noong pumasok si Harvey sa Bowie Manor, at isa pa noong umalis siya. Bago siya umalis, nagpikito pa siya ng mapaglarong ngiti sa mismong kamera. Kung hindi kumbinsido si Harvey na hindi siya ang pumatay, talagang iisipin niya na siya rin ang pumatay sa buong pamilyang Bowie, pagkatapos makita ang tape. Nakasimangot din si Rachel Hardy. Hindi ito konklusibong ebidensya, ngunit pinatutunayan nito na nagkaroon ng panahon si Harvey para gumawa ng mga ganitong krimen. Kasama ang motibo, ito ay halos hindi masasagot na ebidensya. Humagalpak ng tawa si Mac Bauer matapos makita ang tape. Tingnan mo, may ebidensya ng pagpatay mo dito. Ano pa ang masasabi mo sa puntong ito? Ipinapahayag mong hindi mo ito ginawa, ngunit sino ito ang nasa tape? Mahinahong sabi ni August Bauer. Kalmadong sinulyapan ni Harvey sina Mac at August na binigyan sila ng nagbabantang tingin.
Number 1. Hindi ako ang pumatay. Lahat kayo ay may karanasang sa martial arts dito. Malinaw na alam ninyong lahat ang tungkol sa Art of the Skies. Sa natatandaan ko, ang mga demon monks mula sa India at ang ninja mula sa island country ay medyo bihasa sa bagay na ito ng sining. Number 2. Hindi ko kailangang patayin si Jordan. Sa huli, isa lang siyang utusan. Bakit kailangan ko siyang patayin noong una? The Art of the Skies, sabi mo. Malamig na tawa ni Mac. Sa tingin mo nasa anong taon na tayo nakatira? Sinusubukan mo pa bang lokohin ang mga tao gamit ang mga lumang fairy tale? Ang mga taong hindi nagsasanay ng martial arts ay maaaring malinlang. Ngunit lahat tayo ay eksperto dito. Bakit mo susubukan ang isang bagay na ganyan sa amin? Ito ay umiiral, ngunit hindi sa ganitong antas. Ang mga taong gumagamit nito ay magkakaroon ng matigas na ekspresyon. Pero tignan mo dito, nagpapakita ka ng nakakalokong ngiti. Ang peking mukha ay hindi makakagawa ng ganito. Ano pa ang masasabi mo ngayong nandito na ang patunay? Mahina hong katwiran ni August. Sa tingin mo ba bobo ang pulis o ano? Sa tingin mo ba masasabi mo lahat ng gusto mo? Tumigil ka na sa pagtanggi. Aminin mo na. Mabuti sana sa lahat kung umamin ka. Kung hindi, hindi ka na lamang mabubuhay sa natitirang bahagi ng iyong buhay sa likod ng mga rehas kung makakita kami ng higit pang ebidensya nito. Haharap ka pa sa kamatayan. Kalmadong sinulyapan ni Harvey si August. Bakit pakiramdam ko gusto mo akong patayin? Baka isipin ng mga taong hindi nakakaalam na inihanda mo ang lahat ng ito para lang sa akin. How dare you? Agad na nagbago ang ekspresyon ni August. Mayroon akong mga kaibigan at mga taong mahal ko sa pamilyang Bowie. Mahal ko sila ng buong puso ko. Are you claiming that I sacrificed them to frame you? Walang hiya ka, Harvey. Hindi naman mahalaga. Don't get too riled up, malamig na sabi ni Harvey. Hindi pa ako tapos magsalita. Ang iyong oras ng pag-record ay nasa pagitan ng alas 11:30 hanggang alas 12. Pero alas 11, nakikipagkwentuhan ako sa pamilya ng biyenan ko sa base camp ng Axe Gang. Alas 12 na ako naghahanda para matulog. Hindi bababa sa 10 minutong biyahe papuntang Bowie Manor mula sa base camp ng Axe Gang. Oras-oras ay hindi magdagdag ng hanggang. Kaya ako may perpektong alibay. Maaari mong tawagan ang kausap ko kung hindi ka naniniwala sa akin. Maaari mo silang tanungin sa iyong sarili. Matapos makita ang casual na hitsura ni Harvey York, bahagyang binago ni Mac Bauer at August Bauer ang kanilang mga ekspresyon. Hindi ba si Harvey ang nasa tape? Akala nila, ang dalawang inspector na nagtatrabaho sa kaso ay nagbago rin ang kanilang mga ekspresyon. Dahil sinabi mo, ipapatawag namin ang isa sa kanila para kumpirmahin ito. Siguraduhin mong hindi sila makikipagsabuatan, tumayo ang isa pang inspector at kinuha ang mga numero ni Lillian Yates, Mandy Zimmer, at Cynthia Zimmer mula sa telepono ni Harvey bago mag-dial sa katabing silid. Makalipas ang 5 minuto, bumalik ang inspector at tinapunan ng malamig na tingin si Harvey. Patawarin mo ako, Mr. York. Tinawagan namin ang biyenan mo. Sabi niya hindi ka daw niya nakita. Gusto ka rin niyang pumunta. Dapat namin kayong panatilihin dito bilang sospek sa ngayon. Nagkatinginan sina Mac at August bago sila humagalpak ng tawa. Bam! Makalipas ang kalahating oras, sa loob ng base camp ng Axe Gang. Naglakad si Rachel Hardy at ang iba pa sa pinakamalalim na bahagi ng manor na may malamig na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang 100 gang nagwardya ay hindi nang ahas na tumayo sa harap ni Rachel pagkatapos makita ang kanyang hitsura. Naglakad siya patungo sa entrance bago sinipa ang pinto pababa. Pumunta ka na dito, Lillian. Sino yan? Sino ang nag-i-engage sa labas? Hindi mo ba alam kung anong lugar ito? Isang bossy na tono ang maririnig mula sa loob. Si Lillian ay tumingin sa labas na may malamig na tingin. Hindi lang nawalan siya ng shares ng Hearthstone Corporation, sinampal pa siya sa mukha. Kaya pala bad mood siya noong mga oras na iyon. Siya ay mas irritable kaysa sa karaniwan pagkatapos magising mula sa kanyang pagtulog. Malamig na tumawa si Lillian matapos makita ang mukha ni Rachel. Oh,
Hindi ka ba ang bastard na maid or something? Ano? Kailan nagkaroon ng karapatang tumahol ang aso para sa kanyang amo? Napakababa talaga ng tingin ni Lillian kay Rachel. Sa kanyang mga mata, si Harvey ay walang iba kundi dumi. Natural na marumi rin ang mga taong nagtatrabaho sa ilalim niya. Hindi na nakayanan ni Lillian ang ilang dumi na sumipa sa kanyang pintuan at sumisigaw sa kanyang harapan. Kung hindi dahil sa dose-dosenang mga tao sa paligid niya ay sinampal na siya ni Lillian sa mukha. May sasabihin ako sa'yo. Bibigyan mo ako ng patas na pahayag kahit anong mangyari. Bulalas ni Lillian sa malungkot na tono. Gusto ko ng isa. 5 milyon. Lumuhad ka rin at humingi ng tawad. Ipapakita ko sa iyo ang impyerno kung hindi mo ito gagawin. Paano ka naging ganito, Lillian? Hindi ako makapaniwala na ang isang makalupang babae na kakain at matulog lang ay napakataas ng tingin sa sarili. Binigyan siya ni Rachel ng malamig na tingin. Kung hindi dahil kay Sir York na sampal na kita ngayon pa lang. Yung bastard na iyon, siya ba ang nagpadala sa'yo dito? Isang nakakatakot na ekspresyon ang ipinakita ni Lillian. Sa oras na iyon, hindi lang ang bastard na yun ang nagpakatanga sa'yo, gusto pa niya ako dito na bugbugin. I will settle scores with you sooner or later. Naisip ni Lillian Yates na malamang na nag-aalala si Harvey York sa pagdadala niya ng minahan ng ginto sa hinaharap. Kaya naman pinapunta niya rito si Rachel Hardy para pumikit siya sa bagay na ito. Si Lillian ay kumukulo sa galit sa puntong ito. Sa kanyang mga mata, siya ang magiging pinakamayamang biyenan kung hindi dahil kay Harvey. Hindi niya kailangang manirahan sa isang squatter na tulad nito. Pati ang hangin sa paligid ay mabaho. Magtapat ka sa akin, bitch. Naranasan mo na bang matulog sa bastos na iyon o hindi? Sabihin mo kung ikaw, tutulungan pa kitang tumaas. Magkakaroon ka ng pagkakataon na makasama siya sa paghihiwalay ni Harvey sa aking anak. O sinasabi mo bang mas gugustuhin mong maging third wheel habang buhay? Ikaw, muntik ng sampulin ni Rachel si Lillian, ngunit napigilan niya ang kanyang damdamin matapos maalala ang kanyang mga pakay. Wala akong pakialam kung anong sama ng loob mo kay Sir York, Lillian. Malamig niyang bulalas. Wala rin akong pakialam sa nangyari kanina. Gusto kong seryosohin mo ako. Kung hindi dahil sa mga pagkana ni Sir York, sa tingin mo ba ay may pagkakataon kang makalabas sa kulungan? Kung hindi dahil sa kanya, akala mo mabubuhay ka ng komportable doon nitong mga nakaraang araw. Napakaraming ginawa ni Sir York para sa inyong lahat. Sayang naman at hindi mo ito hiningi sa kanya. Pero paano mo siya sisipain kapag nakalugmok siya? Wala ka bang limitasyon? Natigilan si Lillian bago siya nagpakita ng matigas na ekspresyon sa kanyang mukha. Anong ibig mong sabihin? Kailan ko siya sinapak nung nahulog siya? Hindi ko pa natatapos ang score sa bastos na iyon, sinampal ako ni Jordan Bowie sa mukha kahapon. Dalhin mo siya dito para humingi ng tawad ngayon din. Dalhin mo siya dito. Binigyan siya ni Rachel ng masamang tingin. Sa tingin mo kaya na niya ngayon. Ikaw ang nagpakulong sa kanya. Sobrang saya mo siguro ngayon no. Natigilan muli si Lillian matapos marinig ang mga salita ni Rachel. Nasa kulungan ang bastard na yun. At ginawa ko ito. Isang malamig na ngiti ang ipinakita ni Rachel. Gaano ka kawalang utang na loob? Nagpapanggap ka pa rin hanggang ngayon. May itatanong ako sa iyo. May tumawag ba para magtanong kung nakipag-usap kayo mula alas 11:30 hanggang alas 12? Paano ka tumugon? Isang tawag. Natigilan si Lillian bago siya nagpakita ng malamig na ngiti. May tumawag. Ito ay isang babae, pero anong kinalaman ng tawag na yun kay Harvey? Gusto kong layuan niya kami ng anak ko. Bakit ko ba inaalala ang ginawa niya kagabi? At saka, bakit may babaeng magtanong sa akin, ang biyenan ni Harvey, tungkol sa kanyang kinaroroonan? Baliw ang bastos na yun. Hindi ba niya ako nirerespeto? Hindi na siya makakakuha ng isa pang pagkakataon na lapitan ng aking anak. Halos mabali ang ngipin ni Rachel. Pulis ang babaeng iyon. Gusto niyang malaman kung nasaan si Harvey. At sinabi mo sa kanya na hindi mo nakita ang iyong manugang. Alam mo ba ang sitwasyong nararanasan ni Sir York dahil lang sa pahayag na iyon?
Pumunta dito si Sir York para lang iligtas kayo ng anak mo. Nakipag-away siya sa napakaraming tao para lang mailigtas kayong dalawa. It's bad enough na hindi mo siya tutulungan kapag may nagtangkang set up siya, but how dare you fan the flames even harder? Ganyan ka na ba talaga kagalit? Natigilan si Lillian Yates matapos marinig ang mga salita ni Rachel Hardy. Pulis. Ang pagkakaroon nito, ano ba kasing ginagawa niya? Tanong niya. Wala naman. Malamig na tawa ni Rachel. Pero dahil sa'yo siya ang naging pangunahing sospek sa pagpatay sa buong pamilya Bowie. Hindi na kailangang tumingin sa akin at pupuntahan ko iyon. Iyon ang pamilya ni Jordan Bowie, ang parehong mga taong sumampal sa iyo sa mukha. Mula alas 11 hanggang alas 12 ng hating gabi, ang kanyang buong pamilya na may 23 tao at ang mga aso ay pinatay lahat. Nakaramdam ng pagkagulat si Lillian bago ipinakita ang pagkaluwag sa kanyang mukha. Mabuti, magaling, how dare that bastard slap my face? Pagsilbihan siya ng tama, maganda, galit talaga si Rachel. Paanong nakaka-relax ka pa rin dito? Ang tanging paraan para matulungan si Sir York ngayon ay ang magpatotoo ka at ang iyong anak na babae para sa kanya sa istasyon ng pulisya. Sabi nga, hindi ko alam kung paano ito makakatulong ngayon. Lumiwanag ang mga mata ni Lillian bago siya tumango. Totoo, kukunin ko ang aking anak na babae ngayon din. Pagkatapos noon, tuwang-tuwa siyang sumugod sa kanyang kwarto. Makalipas ang kalahating oras, dinala ni Rachel si Lillian at ang iba pa sa Floatwell Police Station. Hindi alam ni Mandy Zimmer at Cynthia Zimmer kung ano ang nangyayari. Ngunit pagdating sa istasyon ng pulisya, kumikislap ang mga mata ni Cynthia. Sa kanilang tatlo, si Cynthia lang ang nakaintindi kung gaano karaming tao mula sa upper social circle ng Floatwell na kay Harvey na tumutol sa pagpapalabas kina Mandy at Lillian sa bilangguan. Bakit nakakulong si Kuya, Rachel? Likas na tanong ni Cynthia. Ibig kong sabihin, anong nangyari? Malamig na tumawa si Lillian bago pa man makasagot si Rachel. Pinatay ng bastard na iyon ang buong pamilyang Bowie at nagkagulo. Mamamatay tao siya, hayaan mo akong babalaan ka. Huwag mong subukang lapitan ang mamamatay tao mula ngayon. Trituhin tayo na parang kasabwat kung gagawin mo. Pagsilbihan siya ng tama. How dare he do something like this in a place like Floatwell? Natigilan si Rachel matapos marinig ang mga salitang iyon. Anong sinabi mo? Hiniling ko sa'yo dito na tumstigo na inosente si Sir York. Ano ang kahulugan ng lahat ng ito? Anong ibig mong sabihin? Malamig na tumawa si Lillian. Sa kanyang puso, ang kanyang anak na babae ay magiging malaya mula kay Harvey kung mananatili siya sa likod ng mga rehas para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Hindi mahalaga kung totoo o peke ang mga akusasyon. Sa ganoong paraan, magkakaroon ng pagkakataon ng kanyang anak na babae na maikasal sa isang top-rankang na pamilya. Humagalpak ng tawa si Lillian. Ano ang kailangan kong gawin? Dapat magsabi ng totoo ang isang mabuting mamamayan na tulad ko, di ba? Sasabihin ko sa kanila na hindi namin kasama si Harvey kagabi. Siya nga ang nagligtas sa amin, ngunit ang batas ay mas mahalaga kaysa anuman sa ating mga puso. Nakikipag-usap kami ng may katwiran. Kabanata 3210. Isang malamig na tingin ang lumitaw sa mga mata ni Lillian Yates. Alam kong masamang tao ang bastard na ito. Alam kong gagawa siya ng ganito sooner or later. Siya ay nabibilang sa kulungan. Bibigyan ko siya ng hustisya ngayon. Tumingin si Mandy Zimmer sa kanyang ina na may pagtataka sa mukha. Paano mo nasasabi yan? Kasama natin si Harvey York kahapon lang. Humiling ka pa na makipag-usap sa kanya ng mag-isa bandang alas 11, na sinasabing paghihiwalayin mo kaming dalawa. Nakausap mo siya, paano mo nasasabi ang ganyang bagay? Imposible, sigaw ni Cynthia Zimmer. Nakakasakit ng mga tao ang hipag, ngunit hindi siya mamamatay tao. Bakit niya patayin ang buong pamilya sa maliit na problema? Malinaw na piniframe siya. Buo ang tiwala ni Cynthia kay Harvey. Kung talagang gusto ni Harvey na pumatay ng tao, bakit niya gagawin?
na mag-iiwan ng bakas ng kanyang sarili para madali siyang matrace. Si Rachel Hardy ay may kahindik-hindik na ekspresyon sa puntong ito. Sa kanilang tatlo, si Cynthia lang ang maaaring tumstigo para kay Harvey. Pero gusto lang ni Lillian na mamatay si Harvey. Si Rachel ay nagkaroon ng pagnanasa na sakalin si Lillian hanggang sa mamatay sa puntong ito. Damn! Gustong sampulin ni Lillian si Cynthia pero nagpigil siya dahil parang mali na gumawa siya ng ganito sa police station. Young grateful bastard! Na-brainwash ka ba ni Harvey o ano? Sumigaw siya. Hindi lang ikaw ang hindi kumampi sa sarili mong ina, kundi nanindigan ka rin para sa maldito na kriminal na iyon. Nakalimutan mo na ba lahat ng itinuro ko sa'yo? Nasaan ang ugali mo? Huwag kalimutan, sinaksak ako ng bayaw mo sa tiyan at muntik na akong patayin pabalik noon sa Hong Kong. How dare you defend him even after that? Anak ko pa rin ba kayo o hindi? Ha? Kinagat ni Cynthia ang kanyang mga ngipin bilang hindi pagsang-ayon. Hindi gagawin ni Hipag ang ganoong bagay. Pumunta siya dito para sa iyo nang marinig niyang kinidnap ka. Siya din ang nagligtas sa akin mula sa lahat ng mga taong nagtangkang samantalahin ako sa mordo. Kung hindi dahil sa kanya, nasa kulungan pa kayong dalawa. At kung hindi dahil sa kanya, sinamantala na ng mga bastard ang katawan ko. Paanong hindi mo pa rin naiintindihan kung sino ang nagtrato sa atin ng pinakamahusay sa mundo, inay? Bakit nangangarap ka pa ring maging biyenan ng isang upper-class family? Ang kaiabangan mo ang magpapapatay sa hipag mo. Ikaw ay walang utang na loob na asong babae. Anong sinabi mo? Hindi na napigilan ni Lillian ang kanyang nararamdaman. Tumayo siya bago galit na sinampal si Cynthia sa mukha. Sabihin mo pa ulit yan. Papatayin kita. Gumising ka na, inay. Ang mga nangungunang pamilya ay walang pakialam sa mga katulad natin. Hindi mo ba kayang mamuhay ng kakaiba? Tinakpan ni Cynthia ang kanyang mukha na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Damn! Damn! Nanginginig sa galit si Lillian matapos makitang lumalaban sa kanya ang sariling anak. How dare you? Hindi ganong klaseng tao si Hipag. Ngayon ko lang nalaman yun. Kung hindi ka magpapatotoo para sa kanya, gagawin ko. Desidido si Cynthia. Ikaw. Humagalpak ng tawa si Lillian. Kaya mo ba,